Cut! Sigaw ng direktor. Huli naman! Huwag ka naman masyadong magpakita. Hindi ka naman bida. Dugtong pa nito, naiinis na napasapo pa sa noo. Napalunok si Colleen at liham na napairap. Opo, Direk. Sorry po. Break time muna. Naluloka ako sa iyo, Colleen, ha? Sabi pa muli ng direktor at umalis. Lumapit si Rizzy kay Colleen at inabutan ito ng tubig. Salamat, Riz. Grabe talagang direktor na yan. Dapat hindi ka na nag-audition dito. Mataray na sambit ni Rizzy. Wala akong magagawa. OMG! Gideon! You're here na pala. Napatayo agad si Colleen at tumakbo palapit kay Gideon. How are you? Tanong ni Gideon. Hindi natapos ni Colleen ang sasabihin. Hindi okay yan. Pinagalitan na naman eh. Pagsabat ni Rizzy. Masamang tiningnan ni Colleen ang kaibigan at nilakihan ng mata. Oh, bakit? Totoo naman. Hinaplos ni Gideon ang pisngi ni Colleen. Colleen, huwag ka namang pumayag ng ganun lagi. Wala akong magagawa. Tsaka, ayos lang naman. Totoo naman rin ang sinasabi ni Direk. Sagot ni Colleen at niyakap muli si Gideon. I miss you. 1 week tayo di nagkita. Sobrang busy ko sa work at ikaw din. I miss you too. Upo ka na ulit. Mukhang pagod na pagod ka. Sabi ni Gideon. Oh, saan ka pupunta? Takang tanong ni Colleen nang makita niyang aalis si Gideon. I'll be back later. Maikling sagot ni Gideon at umiwas ng tingin kay Colleen. Lumabas si Gideon at kinuha ang cellphone niya sa bulsa. Hello? Pwede niyo bang palabasin dito yung direktor niyo? Malamig na sabi ni Gideon. Sige po sir, saglit lang po. Magalang na sagot ng isang staff. Hindi alam ng ibang tao na girlfriend niya si Colleen. Mr. Castro, ano pong kailangan niyo sa akin? Bakas pa ang ngiti sa labi ng direktor nang lumapit ito kay Gideon. Pwede bang ayusin mo yung trato mo kay Colleen? Artista din siya, kaya kailangan din siya makita doon. Bakit mo sinisigawan? Dumilim ang mga mata ni Gideon dahil sa galit. Napalunok ang direktor. Mali ba ang ginagawa ko? Tama naman ang ginagawa ko, Mr. Castro. Hindi dapat siya masyadong kita doon kasi hindi naman siya Gusto mo mawala ng trabaho habang buhay? Aayusin mo pagtrato mo kay Colleen o mawawalan ka ng trabaho? Pili ka lang. Nakangisi si Gideon pero halata ang pagkakapikon nito sa direktor. Napakurap ang direktor at hindi agad nakasagot. Aayusin ko na po. Sorry. Miss Colleen, merienda pa daw po kayo sabi ni Direk. Ito po oh. Sabi ng isang staff at inabot kay Colleen ang isang paper bag. Ibigay mo na yan kay Rizzy. Huwag mong kainin yan. Sabi naman ni Gideon at umupo sa tabi ni Colleen. Ano trabaho mo mamaya? Nakangising tanong ni Colleen. Waiter naman. Pigil, ngiti na sagot ni Gideon. Ang dami mong trabaho? Akala ko pagiging bumbero lang. Saad ni Colleen. Papasok na ako, Colleen. Okay, see you tomorrow. Mag-ingat ka. You too. Bye. Huling sabi pa ni Gideon at umalis na agad. Huminto si Gideon sa labas at meron agad siyang tinawagan. Nakasakay na siya sa kotse. Edward, tinatamad ako mag-drive ngayon. Saad ni Gideon nang makapasok sa loob ng kotse. Sige sir, ako na mag-aatid sa inyo. Magalang na sagot nito. Nga pala sir, kailan mo balak sabihin sa girlfriend mo na hindi ka talaga mahirap? At isa ka pang CEO ng sikat na kumpanya? Tanong ni Edward. Ayoko munang sabihin sa kanya. Alam kong mabibigla yun. Pero sa tingin ko, hindi pa itong tamang panahon. Mahinahon na sagot ni Gideon. Pero sabi mo sir, 1 taon na kayo ng girlfriend mo. Baka kapag lalong nagtagal, magalit na sa'yo yan. Palitan ka pa. Pagbibiro ni Edward na akala niya ay hindi seseryosohin ni Gideon. You think so? Mahinang tanong ni Gideon. Oo sir, anong magagawa ng yaman mo kung naglihim ka sa girlfriend mo ng sobrang tagal? Wala rin, di ba? Sabi pa ni Edward. Pero sir, feeling ko din talaga na hindi pa ngayon ang tamang panahon para dyan. Dugtong pa nito. Ang gulo mo.
Inis na sabi ni Gideon na ikinatawa naman ni Edward. Nasa bar na si Gideon. "Hello," pagtawag ng isang babae at malokong ngumiti kay Gideon pero walang emosyon niya itong tiningnan. "Pwede bang?" I have a girlfriend. Malamig na saad ni Gideon at nilagpasan agad ang babae. Alam kong gwapo ako, pero sana naman wag lagi akong lapitan ng mga ganong babae. Baka makita ako ni Colleen, edi naiwan ako nang wala sa oras. Bulong pa ni Gideon sa sarili at mahinang natawa. Mabilis nakauwi si Colleen sa bahay nila. "Ma, nandito na po ako," sabi niya. "Mabuti naman nakauwi ka na. Kumain ka na ba, Colleen?" Tanong nito. "Opo, ma," sagot ni Colleen at humalik sa pisngi ng ina. "Ma, paano kung sabihin ko sa'yo na magiging lola ka na?" Nakangiting tanong ni Colleen sa ina. "Di matutuwa. Ang tanda ko na, Colleen, pero wala pa din akong apo. Diyos ko, ikaw, 27 ka na." Mabilis na sagot ng ina ni Colleen. Napanguso si Colleen bago sumagot. "Ma, buntis po ako. 3 weeks na at hindi ko pa po nasasabi kay Gideon ito." Mahinang sabi ni Colleen. Namilog ang mata ng ina ni Colleen at agad siyang niyakap. "Diyos ko! Lola na ako! Salamat naman! Sabihin mo na sa kanya, anak." Tuwang-tuwa na saad ng ina ni Colleen. "Si mama talaga. Sa anniversary pa po namin bala kong sabihin sa kanya." Nakangiting sagot ni Colleen at yumakap pabalik sa kanyang ina. "Masaya ako para sa inyong dalawa, anak. Huwag ka na masyadong magpapakapagod dahil baka mapano kayo ng magiging apo ko." Bilin pa nito at hinaplos ang buhok ni Colleen. "Opo, ma. Masaalagaan ko pa pong sarili ko," sagot ni Colleen. Kinabukasan, nagpunta nga si Gideon sa bahay nila Colleen. Good afternoon, Tita Carla. Pagbati ni Gideon si Ginang at nagmano. "Good afternoon din. Kanina ka pa ba dito? Pasensya ka na at wala pang lutong ulam dahil kagagaling ko pa lang sa palengke." Bungad ng Ginang at pasimpleng tiningnan si Colleen at nakasandal lang sa sofa. "May topak na naman ba yan?" Nakataas kilay na tanong pa ng ina ni Colleen. Ngumiti lang si Gideon bilang sagot. Buti naman dumating ka agad, Gideon, anak. Nakangiting bati ng ama ni Gideon. Bakit ka uuwi sa Amerika? Pagbungad ni Gideon. May sakit ang mami mo. Anong gusto mo? Dito na lang ako habang buhay? Tas siya naghihirap doon mag-isa? Nahihirapang sambit ng ama ni Gideon. May sakit si mami? Paos na tanong pa niya. Pero dad, ang lakas-lakas pa niya nung dumalaw tayo sa kanya. Hindi ko alam, anak. May cancer ang mami mo. Nagbibiro ka lang, right? Hindi nakakatuwa. Mariing sabi ni Gideon at napaupo. Magagamot pa yan, di ba? Dad, sasama ako. Mabilis na saad pa niya at hindi naisip na may maiiwan siya. But you said, you have a girlfriend. Natahimik si Gideon at napatakip na lang sa mga mata nang biglang tumulo ang luha niya. Ngayon lang pumasok sa isip niya si Colleen. Yes, pero uunahin ko pa ba siya gayong may sakit si mami? Nakita ng ama ni Gideon na may dumaang sakit sa mga mata ng anak kaya napailing ito. Are you sure? Bakit parang ibang nakikita ko sa mga mata mo? Paninigurado ng ama ni Gideon. Dad, sasama ako. Ayun na lang ang sinabi ni Gideon at tinalikuran agad ang ama niya. Maagang nagising si Colleen at nagbihas ng magandang damit at bumili ng cake. Nagtungo siya sa pinagtatrabahuan ni Gideon. Ma'am Colleen? Gulat na sabi ng isang kasamahan ni Gideon. Hello, Steven. Nandyan ba si Gideon? Tanong ni Colleen. Ma'am, kasi ano? Nakaamoy agad si Colleen kaya masama niyang tiningnan si Steven. Padaanin mo ko. Mariing utos ni Colleen at naglakad palapit sa pinto at dahan-dahan niya itong binuksan. Happy Anev! Ano to? Humina ang boses ni Colleen nang makita niya si Gideon na may kahalikang ibang babae. Nabitawan ni Colleen ang cake at halos mangatog ang tuhod niya nang hindi man lang napansin ng dalawa ang presensya niya.
Ma'am! Pagtawag ni Steven ngunit hindi siya nilingon ni Colleen. Tinulak agad ni Gideon ang babae at masamang tiningnan. Yari ka! Pinaiyak mo! Pangaasar ng babae. Shut up, Yumi! Sigaw ni Gideon. Ang syunga naman kasi ng girlfriend mo. Nagmumukha tayong nagalikan dahil nasa kaliwang side siya pero kung titingnan tayo sa bandang kanan, makikitang nakaharap lamang ako sa'yo. Nakangising sabi ni Yumi. Hindi pinansin ni Gideon ang sinabi ni Yumi dahil naglakad siya palapit sa pintuan at nakita niya ang nahulog na cake. Pinulot niya agad yun. Gideon anak, saan ka ba pupunta na naman? Akala ko ba sasama ka? Hinihintay lang kita pero bakit parang nakikita kong wala kang balak sumama? Nakakunot noong tanong ng ama ni Gideon. Dad, mukhang di na babalik sa akin kahit kailan si Colleen. Mahinang sagot ni Gideon at umalis agad sa harapan ng ama niya. Nagtungo si Gideon sa tapat ng bahay ni Colleen. Colleen! Sigaw niya. Tita, si Gideon po to. Gusto ko pong kausapin si Colleen. Ay, iho. Ikaw yung nobyo ni Colleen, hindi ba? Naku, kahapon pa sila nakaalis dyan. Pupunta daw sila sa probinsya eh. Hindi nasabi kung saan at kung kailan babalik. Hindi ba nabanggit sa'yo? Sabi ng isang matandang babae. Hindi po. Sige po, salamat at aalis na ako. Sagot ni Gideon. Sinundo ni Edward si Gideon sa bar at naabutan niya itong laseng na laseng. Sir Gideon! Sambit ni Edward at inalalayan agad si Gideon makalakad hanggang kotse. Hindi ko na siya naabutan. Saad ni Gideon. Yung girlfriend mo, sir? Magdadalawang linggo ka ng ganyan, sir. Palipasin mo muna yung galit niya sa'yo kasi ngayon kailangan ka na talaga ng mami mo. Inihintay ka na Mr. Castro na mag-impake na ng mga damit mo. Sagot ni Edward. Kinabukasan, nag-impake na si Gideon ng mga damit niya. Dad, sasama na po ako. Malamig na sabi ni Gideon. Good. Matagal ko nang gustong marinig sa'yo yan. Alam ko na yung una mong sinabi yan ay hindi totoo pero nakikita ko ngayon na gusto mo talaga sumama. Nakabook na ako. Mamaya ang flight natin. Gusto mo muna ba magpaalam sa kanya? Tanong pa ng ama ni Gideon at ang tinutukoy ay ang girlfriend ni Gideon. Hindi ko na siya naabutan, Dad. Mahinang sagot ni Gideon at napayuko. Mapapatawad ka rin yan. Ang unahin muna natin ngayon ay yung mami mo. Sabi ng ama ni Gideon at tinapik ang balikat ng anak. 5 taon na ang nakalilipas at 4 na taon na ang kambal na anak ni Colleen. Ma, mag-work ka na po? Malambing na tanong ni Kalina. Lumapit naman si Clyde. Yes, my 2 baby. Behave lang kayo dito kasama si Lola Carla nyo, ha? Baka gabihin na din ako. Sagot ni Colleen at hinalikan ang noo ng 2 anak. Anak, mag-iingat ka. Napakalayo ng pagsusutan nyo. Bilin ni Carla. Opo, ma. Kayo din mag-iingat dito. Sagot ni Colleen. Colleen, mabuti naman nandito ka na. Naku, kanina pa naiinip si Derek. Tarantang saad ng kaibigan ni Colleen. Where have you been, Colleen? Kanina ka pa hinihintay dito. Bida ka ba para intayin? Bida? Galit na sigaw ng direktor. Sorry po, sobrang traffic po kasi, Derek. Nakayukong paumanhin ni Colleen. Hinaplos ni Rizzy ang likod ni Colleen nang makaalis ang direktor. Okay ka lang? Alangan, hindi. Napakasungit ng direktor na yan. Malala pa sa dating direktor na nakasama ko dati eh. Inis na saad ni Colleen at liham na napairap. Hayaan mo na yung mga yan. Aangat din tayo. Malay mo, magkaroon ka ng asawang CEO. Nakangising sabi ni Rizzy. Tikilan mo ko sa mga kalokohan mo, Rizzy, ha? Saad ni Colleen, pero natawa rin. Ano na? Magdadaldalan na lang kayo dyan? Pumesto ka na dun! Sigaw ng direktor, kaya tarantang nagtungo si Colleen sa kanyang pwesto. 3, 2, 1, action! Lumapit ang babaeng bida at sinampal si Colleen. Cut! Estela! Lakasan mo pa para maganda lalong pagkakakuha.
Pagsabat ng direktor. Napahawak si Colleen sa pisngi nang makaramdam agad ng hapde nang sampalin ulit siya ni Estela. Cut! Isa pa! Hindi ko ramdam ang pagkakalapat ng kamay mo kay Colleen. Sigaw muli ng direktor. Sandali nga! Paano mo mararamdaman kung hindi naman ikaw ang sinasampal? Ako yung sinasampal dito, Direk! Sigaw pabalik ni Colleen nang hindi mapigilan na magreklamo. Ikaw ba ang direktor dito, Colleen? Hindi. Pero sobra naman huyata yung request nyo. Inis na saad ni Colleen. Anong gusto mo? Mainhin pagkakasampal sa'yo? Hindi naman po, Direk. Pakisabi nga na naghahanap ako ng bagong extra. Direk, sandali po. Huwag naman hong ganyan. Sige na po, hindi na ako magrereklamo. Napalunok si Colleen at napaiwas ng tingin. Ilang take bago natapos ang sampalan scene kaya namumula na ng sobra ang pisngi ni Colleen. Diyos ko, Colleen! Bakit ka pumayag? Mukha ng kamatis yung mukha mo. Nag-aalalang sabi ni Rizzy. Ayos lang ako. Mahirapan ako ulit maganap ng trabaho, Rizzy. Kaya pagtsatsagaan ko na lang to. Mahinang sabi ni Colleen. Paano kapag nakita ni Tita Carla yan? Sabihin ko na nauntog ako sa bato. Pagbibiro ni Colleen. Boba! Mukha bang maniniwala yun? Natatawang tanong ni Rizzy pero unti-unting napawi ang ngiti niya at agad na niyakap si Colleen. Proud ako palagi sa'yo. Ang galing-galing mong ina. Buwisit ang Gideon na yun. Huwag na siyang babalik kahit kailan. May dumaang ines sa huling sinabi ni Rizzy. Baka napagod na sa akin, kaya ganun. Hayaan na natin. Matagal naman na pero nakakapagod ba talaga akong mahalin? Mahinang saad ni Colleen. Hindi kaya. Ang bait-bait mo, Colleen. Sunga lang talaga siya. Ikaw talaga? Natatawang sabi ni Colleen at nag-ayos na ng mga gamit niya. May biglang tumawag kay Colleen kaya lumingon agad siya. Uy, Estela! Nakangiting bati ni Colleen. I'm sorry sa pagsampal sa'yo ng malakas. Hindi ko intensyon na gawin yon pero ayon kasi ang utos sa akin ni Derek eh. Baka ako rin ang masibak sa trabaho kapag di ko sinunod. Paliwanag ni Estela. Naku, okay lang yon. Alam ko naman na ginagawa mo lang ang trabaho mo eh. Sagot ni Colleen. May galit yata sa'yo si Derek. Sabi pa ni Estela. Nalate kasi ako eh. Pasensya na kayo dahil di ako nakarating agad. Hindi ko nga alam kung bakit ganun si Derek sa'yo eh. Hindi naman talaga kami nag-uumpisa. Panay kain lang siya. Asar na saad ni Estela kaya kumunot ang noo ni Colleen. Baka nga ayaw sa akin. May galit. Dinaan sa tawa ni Colleen ang sinabi. Wala naman problema sa'yo, Colleen. You're kind and pretty. Don't mind them. Fighting! Nakangiting sabi ni Estela at nagpaalam na. Ang bait pala ni Stella, no? Kanina ang tapang na mga mata niya kaya akala ko masungit. Saad ni Colleen. Huwag ka magtiwala. Tanging nasabi na lang ni Rizzy at sinundan ng tingin ang papalayong si Estela. Ha? Bakit? Litong tanong ni Colleen. Basta, kumain ka na dyan dahil mukhang magsisimula na naman kayo. Sagot ni Rizzy. 10:00 na natapos ang taping kaya 11:00 na rin nakauwi si Colleen. Bakit hindi ko kayo kamuka? Halos sa papa nyo lahat nakuha ang itsura nyo. Ni mata ng papa nyo ay nakuha nyo rin. Bulong ni Colleen at hinaplos ang muka ng kambal. Kahit man lang sana yung mata sa akin nyo nakuha. Pero hindi eh. Dugtong pa niya at napasimangot. Ang lakas naman ng cheater na yon. Inis pa na saad ni Colleen bago tumabi na sa 2 anak. Kinaumagahan, maagang nagising si Colleen upang maghanda ng susuotin ng kambal at ng breakfast. Ma, sama ka? Simba tayo? Sabi ni Colleen nang makitang kabababa lang ng kanyang ina. Oo, sige. Gising na yung 2. Papababain ko muna. Sagot ng ginang. Ako na, ma. Baka sumakit na namang balakang mo. Malokong sabi ni Colleen. Inismaran siya ng ginang at umupo na lang sa sofa. Good morning, Clyde and Kalina.
Pagbati ni Colleen sa kambal at hinalikan ang noo ng dalawa. "Good morning, Mama!" Sabay na sabi ng kambal. "Pupunta tayo sa simbahan. Tara na't kumain na kayo sa baba." Pag-aya ni Colleen. "Good morning, Lola!" "Good morning, Kalina at Clyde. Kain na." Pagbati pabalik ng ginang. Nasa simbahan na sila at tahimik rin na nakikinig ang kambal. Nang matapos ang misa, tumayo agad sila at lumabas. "Mama, look po oh!" Tumalon bigla si Kalina at nagtuturo, kaya tiningnan ni Colleen ang tinuturo ni Kalina. "Anak, bakit?" "Bakit po sila may papa? Nasaan po yung samin?" Nakangusong tanong ni Kalina. Napaubo naman si Colleen at ang kanyang ina. "Oo nga po, Mama. Nasaan po papa namin? Bakit hindi namin siya nakikita?" Tanong rin ni Clyde. "Bahala ka dyan, Colleen, magpaliwanag. Bili lang ako ng merienda natin." Saad ng ina ni Colleen at mabilis na umalis. Lumuhod si Colleen sa harapan ng kambal. "Hindi ko alam, Kalina at Clyde. Wala na akong balita sa papa niyo." Maikling paliwanag niya sa dalawa. "Parehas lang tayo. Wala din akong tatay, diba? Pero may nanay naman." Dinaan niya sa tawa ang sinabi at tumayo na. "Pero Mama, ang bata pa po namin para mawala ng ama." Nagulat si Colleen sa sagot ni Clyde at hindi siya makapaniwala na nasabi yon ng anak. "Sana naisip niya rin yan nung pinagbubuntis ko kayong dalawa." Bulong ni Colleen na mukhang hindi narinig ng kambal. "Tara na, hanapin na natin lola niyo." Nakasimangot na sumunod ang kambal kay Colleen. "Lola, wala ka rin po bang tatay?" Nabulunan si Carla sa tanong ni Kalina. "Aba, meron siyempre. Pero nasa heaven na." Sagot ni Carla. "Mama, bakit po si Lola may tatay, tapos po tayo wala?" Tanong muli ni Kalina. Inis na tumingin si Colleen sa kanyang ina pero nakaiwas na yon ng tingin. "Nasa heaven na anak. Ibig sabihin, wala na rin." Alinlangan na sagot ni Colleen. "Kalina, Clyde, pwede bang wag na kayo tanong ng tanong tungkol sa papa niyo? Wala naman na akong masasagot dyan dahil wala na akong balita sa kanya, matagal na." Mahabang sabi pa ni Colleen at maliit na ngumiti sa dalawang anak. "Uwi na tayo?" Mahinang sabi pa ni Colleen. Nang makarating sila sa bahay, agad nakatulog ang kambal dahil sa pagod. "Anak, okay ka lang ba?" Tanong ni Carla. "Opo, Ma." "Sinungaling naman ito." Pairap na sabi pa ni Carla. "Ikaw, napapansin kita ah. Tuwing nababanggit yung ex-boyfriend mo na si Gideon, palagi kang nagkakaganyan. Para kang nawawala sa sarili mo. Kalimutan mo na siya, anak." Sambit ng ginang. "Ma, naka-move on na ako. Ikaw na lang yata hindi." Sagot ni Colleen. "Hindi nga." Nakangiwing tanong pa muli ng ginang kaya napairap na si Colleen at hindi na pinansin ang kanyang ina. "Anak, may papasukan akong trabaho. Maliit lang ang kita pero pwede na rin para makatulong ako sa'yo." Saad bigla ni Carla at lumapit muli kay Colleen. "Sige po, kukuha ko ng tagabantay ng dalawa." Sagot ni Colleen. Malamig ang mga mata ni Gideon nang makababa sa sasakyan. "Sir Gideon, hindi ako makapaniwala na nakabalik na kayo ulit." Tuwang-tuwa na sabi ni Edward. "Asan po si Sir George?" "Edward, wala na rin si Daddy." Nangihinang sagot ni Gideon. Nanlaki ang mata ni Edward at hindi nakapagsalita. Kinagabihan, nanonood si Gideon sa kwarto niya nang magkaroon ng commercial. Halos mapabalikuwas siya sa higaan nang makita si Colleen. "Oh damn, napakaganda pa rin." Mariin siyang napapikit nang umiti si Colleen sa TV. Agad nawala ang ngiti ni Gideon nang maalala na may malaki siyang kasalanan dito. Ang tagal kong hindi napagmasdan ang mukha niya. Pinatay ni Gideon ang TV. "Anak, nandito na yung mag-aalaga sa dalawa." Nakangiting saad ng ginang. "Tuloy po kayo. Magandang umaga."
sabi ni Colleen at pumasok na sa loob ang babae. 4 na taong gulang lang pong aalagaan nyo. 2 po sila. Kambal. Paliwanag ni Colleen. Magandang umaga po, ma'am. Ang gwapo't ganda naman ng 2 yan. Saad ng babae. Ano pong pangalan ninyo, ate? Mariel po, ma'am. Sagot ni Mariel. Ako po si Colleen. Sige po, may pasok pa po kasi kami ni mama kaya ikaw na po bahala sa 2. Bili ni Colleen. Huwag kayo magpasaway kay ate Mariel nyo, ah. Opo, mama. I love you po. Sabi ni Kalina at humalik sa ina. I love you both. Direk, hindi na po ako late. Nakangising saad ni Colleen. Eh di mabuti. Pairap na sagot ng direktor. Iha, pagpasensyahan mo na ako kahapon. Mainit lang talaga ang ulo ko. Natigilan si Colleen at agad nang ngumiti. Ayos lang po, Direk. Naiintindihan naman po kita. Direk, hindi pa po ba mag-uumpisa? Ngalay na ako. Pagsabat ni Estela, nakataas kilay na humarap ang direktor. Ano ka mo? Ngalay na ako. Pag-uulit ni Estela. Eh di maupo ka muna dyan. Kaloka. Sagot ng direktor at humarap muli kay Colleen. Matagal na rin akong naiinis dyan kay Estela. On-cam, mukhang mabait pero kapag off-cam, napaka-demanding ng artistang yan. Mahinang sabi ng direktor. Po? Mabait naman po si Stella, Direk. Nagkausap po kami nung isang araw. Nagsorry pa nga po sa akin. Sagot ni Colleen. Nako, lumayo-layo ka dyan, iha. Baka hindi ka rin santuhin yan. Pagbibiro ng direktor. Ngumiti na lang si Colleen at hindi na sumagot. Wala si Rizzy kaya walang kakwentuhan si Colleen. Lumapit si Estela sa kanya. Akala ko pa naman magiging friends tayo, Colleen. Mukhang hindi pala pwede. Bungad ni Estela. Ha? Hindi naman ako nakikipagkaibigan sa'yo. Takang sabi ni Colleen. Lumaki ang mata ni Estela sa gulat at bahagyang napahiya. Ang kapal na mukha mo. Sip-sip ka, kaya ayoko na makipagkaibigan sa'yo. Mariing sabi ni Estela at dinuro si Colleen. Excuse me, Estela, pero wala akong maalala na naging sip-sip ako. At hindi ko sinubukang makipagkaibigan sa'yo. Ikaw ang lumapit sa akin. Saad ni Colleen. Shut up! Pagpapayaran mo to! Huling sinabi ni Estela at tinalikuran na si Colleen. Totoo nga yatang sinasabi ni Direk. Iba ugali ni Estela. Napailing na lang si Colleen. Feeling mabait. Dugtong pa niya. Let's start na! Ikaw, Colleen, lalapit ka kay Estela at makikipagkilala. Pero hindi siya papayag at agad ka na lang tinapunan ng tubig dahil naiinis siya. 2 takes lang, tatanggapin ko ngayon. Paliwanag ng direktor. Okay po, Direk. Sabay na saad ni Colleen at Estela. 3, 2, 1, action! Nakasampung take sila at basang sisiw na si Colleen. Nakangising lumapit si Estela kay Colleen. Masarap bang tubig, Colleen? Akala ko 1 take lang yun kasi sabi mo aayusin mo. Ba't naging 10 takes? Malokong itong ngumiti. Ikaw ang hindi umaayos. Sinasadya mo kasing maliin ang ginagawa mo. Sagot ni Colleen. Extra ka lang. Ako bida at sikat dito. Kaya sinong mapupuna sa ating 2? Eh di ikaw. Bye! Punas ka muna dyan. Sabi pa ni Estela at nakangising umalis. Colleen! Sorry, ngayon lang ako. Rizzy? Akala ko hindi ka na darating. Nakangiting sabi ni Colleen. Para ka namang pinagsakloban ng langit at lupa ngayon. Naiinis lang kay Estela. Sabi sa'yo, lumayo-layo ka dyan sa babaeng yan eh. Nakataas kilay na sabi ni Rizzy. Malay ko ba? Ang inosente na mukha eh. Wala na ako sa new scene kaya pwede na daw akong umuwi. Tumayo si Colleen at kinuha na ang bag niya. May time pa ako para sa 2. Ay sasama ako. Puro stress na kukuha ko sa bahay eh. Kaya let's go! Tuwang-tuwa na saad ni Rizzy. Colleen chuckled softly. Matutuwa yung 2. Direk, una na po ako. Salamat! Pagpapaalam ni Colleen at kumaway pa. Tumango na lang ang direktor.
Ate Mariel, nasaan na po yung dalawa? Tanong ni Colleen. Nandun po ma'am sa kwarto nila. Sabi nila manonood daw sila ng TV kaya nagpasya muna akong maglinis dito sa sala. Paliwanag ni Mariel. Oh, may tagabantay na pala ang dalawa? Wala si tita? Tanong ni Rizzy. Nakahanap na rin siya ng trabaho Sagot ni Colleen at pumasok sa loob ng kwarto. Hello to baby! Nakangiting saad ni Colleen at lumapit sa dalawa. Ang aga mo po umuwi ngayon, Mama. Yes, anak. Kaya mamamasyal tayo kasamang Tita Rizzy nyo. Nakangiting sabi ni Colleen. Yay! Sabay na sabi ng kambal. Pagkalabas ni Gideon sa isang mamahalin na restaurant, may nakita siyang 2 pamilyar na babae. Edward? Si Colleen ba yun? Napapaos na tanong ni Gideon. Ano sir? Sinong Colleen? Of course, my girlfriend. Siya ba? Baka naman nagkakamali lang ako. Kumukurap-kurap pa si Gideon. Sir, paano ko makikilala kung sa una pa lang di ko pa nakikita girlfriend mo? Malokong tanong pabalik ni Edward kaya napairap si Gideon. Ay ang naka-blue dress. Ay, girlfriend mo pa sir? Akala ko ba break na kayo? Shut up. Pero bakit may kasama siyang 2 bata? Humina ang boses ni Gideon. Pinagpalit ka na yata sir. May anak at asawa na. Pagsabat ni Edward. Tigilan mo ko Edward. Hindi ko makitang itsura ng 2 bata. Inis na saad ni Gideon. Di mo talaga makikita sir. Palayo na sila at nakatalikod pa. Sagot naman ni Edward at mahinang natawa. Sir, malilate ka na sa meeting mo. Tara na po. Napahilot sa sentido si Gideon at dahan-dahang tumango. Mama, I'm hungry na po. Sabi bigla ni Kalina. Okay, kakain muna tayo bago kayo maglaro. Libre mo Colleen ha. Gipit ako ngayon. Asus, kahit may pera ka pa. Natatawang sagot ni Colleen. Minsan lang naman. Sige na. Pangulit ni Rizzy. Oo na. 5:00 na sila nakauwi sa bahay kaya agad na nakatulog ang dalawa. Mga hyper kanina yan, ma. Nakangising sabi ni Colleen habang nakatingin sa kambal. Mukha nga. Himbing ng tulog ngayon Sagot ng ginang. Ikaw rin, magpahinga ka na. Laki na ng eye bags mo. Sabay turo sa under eye ni Colleen. Hindi makatulog si Gideon sa kakaisip sa nakita kanina sa mall. Siya ba talaga yun? Baka namamalikmata lang ako kanina. Napahilamos siya sa mukha at mariing pumikit. Pero kamukhang kamukha niya talaga Kahit nakatalikod, siya talaga. Tsaka nakita ko rin si Rizzy. Napabuntong hininga si Gideon at pinilit na makatulog. Nagsushoot sila ng new scene nang patigilin muna sila ng direktor. Tama na muna yan. Tirik ang araw banda dyan kaya magpahinga na muna kayo. Hay, salamat. Saad ni Estela. Aray! Maarteng daing ni Estela nang aksidente siyang mabangga ni Colleen. Sorry, hindi ko sinasadya. Alam mo, kanina ka pa. Inis na inis ako sa'yo habang nagsushoot tayo. Bahagya pang tinulak ni Estela ang balikat ni Colleen. Wala naman akong ginagawa sa'yo. Puring-puri sila sa'yo. Hamak na mas magaling naman ako kaysa sa'yo. Sigaw ni Estela at agad na tinalikuran si Colleen. Miss Colleen, tubig po. Salamat. Maya-maya ay biglang tumunog ang cellphone niya kaya agad niya yung sinagot. Hello? Colleen! Nasusunog ang bahay niyo! Natatarantang sabi ng isang kapitbahay niya. Ano? Utal na saad ni Colleen at agad na napatayo. Direk, uuwi po muna ako. Nagmamadaling sabi ni Colleen at tumakbo na. Hello? Who's this? Seryosong tanong ni Gideon. Tulong po! Tulungan niyo kami! Nasusunog pong bahay ng amo ko! Yung 2 bata! Sigaw ng isang babae at sinabi ang address. Napahawak siya sa kanyang bandang puso nang makaramdam ng kaba. Bakit ako nakakaramdam ng kaba? Tanong niya sa sarili. Tara na, may nasusunugan na namang bahay. Tarantang sabi ni Gideon.
Sir Gideon, parang ito ang una kitang makita na ganyan kakaba. Saad ni Charles. Hindi ko rin alam kung anong nangyayari sa akin ngayon. Bilisan niyo na ang pagdadrive. Kalma ka lang, makakarating agad tayo dyan. Sagot pa ni Charles. Pagkarating nila, tinanggal muna nila ang mga apoy na nakaharang sa maliit na gate at agad silang pumasok sa loob ng bahay. Nandito ba si Colleen? Bakit may nasusunog na picture niya dito? Tarantang sabi ni Gideon at nagmamadaling naghanap. Tulong! Dito po! Sigaw ni Mariel. Namutla si Gideon nang makita ang dalawang bata. Agad niyang binuhat ang kambal. Pag-rescue rin yung babae. Mukhang hirap makatayo. Mabilis na saad ni Gideon. Mama! Umiiyak na sigaw ni Kalina. Namutla si Gideon. Nasa loob rin ba ang mama niyo? Utal na tanong ni Gideon at namilog agad ang mata niya nang makita ang berdeng mga mata ng kambal. Mama! Hindi sinagot ni Kalina at Clyde si Gideon. Fuck! Hanapin niyo si Colleen sa loob! Tarantang sabi ni Gideon. Napalunok siya at pinapakalma ang sarili. May masakit ba sa inyo? Nag-aalalang tanong pa ni Gideon sa kambal. Wala po! Si mama po namin! Nasaan na? Umiiyak na tanong ni Clyde. Dito lang kayo. Babalik ako sa loob para hanapin ng... Kalina! Clyde! Sigaw ni Colleen at lumapit sa kambal. Pinakaba niyo ako. Buti ligtas kayo. Sorry Kalina, Clyde. Umiiyak na sambit ni Colleen habang yakap-yakap ang kambal. Colleen. Pagpukaw ni Gideon sa atensyon ni Colleen. Tumingala si Colleen at napaawang ang labi nang makita si Gideon sa harapan niya. Ikaw ang nagligtas kina Kalina at Clyde? Nanghihinang tanong ni Colleen. Napaupo si Gideon at napapikit na lang ng mariin. Yes, at akala ko nasa loob ka rin. Sagot ni Gideon. Tumayo si Gideon. Edward, bakit dalang kotse ko dito? Malamig na sabi ni Gideon at tinext na lang ang address. Tumayo na kayo dyan. Nasaan si Mariel? Ma'am! Nandito po ako! Sigaw ni Mariel. Lumapit agad si Colleen sa dalaga. Mabuti nakaligtas kayo. Ano bang nangyari? Litong tanong ni Colleen. Ma'am, hindi po ako nagluluto. Wala po akong pinakialaman sa kusina niyo maghapon kaya hindi ko alam na magkakaroon ng sunog. Walang reklamong ibang bahay. Tayo lang po ang nasunugan at hindi naman po mula sa loob ang apoy. Natatarantang paliwanag ni Mariel. Ano? Sino gagawa nito? Ma'am, wala po akong balak na ilagay sa kapahamakan ng anak mo. Hindi ko po magagawa. I know, Mariel. Hindi lang ako makapaniwala na may gagawa na ganito sa bahay ko. Nangihinang sambet ni Colleen. Doon muna kayo sa bahay ko titira. Pagsabat ni Gideon kaya napatingin agad sa kanya si Colleen. Hindi pwede. At bakit kami doon titira? Mataray na tanong ni Colleen. Para sa kapakanan ninyo. Hindi natin alam kung sadya ba to o aksidente lang. Dahil sobrang lala kanina ng apoy nung makarating kami dito. Seryosong sagot ni Gideon at bumaba ang tingin sa kambal na nakatingin rin sa kanya. Paano si Mama? Wala pa siya. Nilunok ni Colleen ang pride niya dahil wala rin siyang ibang matutuluyan. Ipapasundo ko. Sir Gideon! Pagtawag ni Edward. Thank you, Edward. Sumakay na kayo. Saad ni Gideon at pinagbuksan sila Colleen. Ma'am, uuwi na po muna ako sa amin. Nag-aalala na rin po kasi sila Mama. Saad ni Mariel. May susundo po sa akin. Dugtong pa nito. O sige, mag-iingat ka. Pasensya ka na. Kayo din po, Ma'am. Salamat po. Sagot ni Mariel at maliit na ngumiti. Unang pinapasok ni Colleen ang dalawang anak sa loob at huli siyang pumasok. Dito na ako, sir. Una na po kayo. Sabi ni Edward at ngumisi. Tumango na lang si Gideon. Baby, okay ka lang ba? Malambing na tanong ni Colleen kay Kalina. Yeah, I'm fine. Sagot ni Gideon. Anong I'm fine? Hindi ikaw.
Si Kalina tinatanong ko. Mataray na saad ni Colleen at napairap pa. Napaubos si Gideon at pinigilan na matawa. Oh, sorry. Akala ko ako. Hindi ka naman po, baby. Malaki ka na po. Pagsabat bigla ni Kalina habang nakasimangot. Mama, okay lang po ako. Sagot naman niya sa kanyang ina. Ikaw, Clyde, may masakit ba sa'yo? Wala rin po, Mama. Sagot naman ni Clyde at ngumiti. Nakatulog ang kambal sa haba ng biyahe. Colleen, I'm sorry. Panimula ni Gideon. Anak ko ang kambal, hindi ba? Hindi. Hindi mo sila anak. Wala kang anak. Malamig na sagot ni Colleen. Paano mo nagagawang sabihin sa akin yan? Bakit? Ano ba dapat sabihin ko sa'yo, Gideon? Iniwan mo ko. At gusto mong kausapin kita ng maayos? Lumakas ang boses ni Colleen. Colleen, calm down please. Huwag kang sumigaw. Mahinahon na saad ni Gideon. Umiwas ng tingin si Colleen at nakita niya ang malaking bahay. Ako nang magbubuhat sa dalawa. Bumaba ka na at pumasok sa loob. Ha? Pero yung magulang mo, baka mabigla sila. Utal na sabi ni Colleen. Natahimik si Gideon at tiningnan si Colleen. Wala sila dyan. Kaya sige na, pumasok ka na. Mahinang sagot ni Gideon. Napalunok si Colleen at pumasok nang pagbuksan siya ng gate ng matandang katulong. Magandang gabi po. Pagbati niya at maliit na ngumiti. Magandang gabi din po, ma'am. Buti po, nagkaayos na kayo ni Sir Gideon. Saad ng matanda. Pilit na lang na ngumiti si Colleen at tuluyan nang pumasok. Baka nahihirapan ka? Ako na kay Kalina. Kaya ko. Halos na mangha si Colleen sa ganda ng bahay. Sa'yo to? Ang laki pala ng bahay niyo. Bakit ka nagpapakahirap sa mga trabahong yun dati? Hanggang ngayon, gusto ko lang maranasan ng mga nararanasan ng iba. Bakit nandito yung picture ko? Gulat na sigaw ni Colleen nang makita ang malaki niyang picture frame. Colleen, magigising yung kambal sa pagsigaw mo. Malamig na saad ni Gideon. Natahimik si Colleen at sumunod na kay Gideon paakyat. Dito na kayo sa kwarto ko matulog. Doon ako sa guest room. Binaba ni Gideon ang kambal sa kama. Salamat. Bukas natin pag-uusapan ng lahat. Magpahinga ka na. Good night. Nanlaki ang mata ni Colleen nang halikan ni Gideon ang noo niya at ang kambal. Si Mama? Utal na tanong pa ni Colleen. Malapit na sila ni Edward. Matulog ka na. Kinabukasan, nailimpungatan si Colleen nang may maramdaman siyang humahaplos sa buhok niya. Gideon? Lumayo ka nga! I miss you. Napakatagal kitang gustong pagmasdan sa malapit pero hindi pwede. May dumaang sakit sa mga mata ni Gideon. Nasaan ang kambal? Si Mama? Pag-iiba ni Colleen sa usapan. Nang akmang magsasalita na si Gideon, muling nagsalita si Colleen. Please, huwag muna natin pag-usapan ngayon. Kagigising ko lang. Nakapikit na sabi ni Colleen at tumayo. I'm sorry. Nandun sila sa baba kasama si tita. Tumango si Colleen at lumabas ng kwarto. Kaloka rin ng lalaking yun. Bulong ni Colleen sa sarili at agad na napangiti nang makita na masayang nag-uusap ang maglola. Mama! Tumakbo palapit sa kanya ang kambal. Okay lang ba talaga? Tanong ni Colleen. Opo, Mama. Huy, babae ka. Halika nga dito. Saad ni Carla. Alam na agad ni Colleen ang sasabihin ng kanyang ina. Bakit sa kanya mo naisipan na manghingi ng tulong? Required pa lang. Maling iniisip mo, Ma. Siyang nagsuggest. Tsaka, tatanggi pa ba ako eh? Wala naman kaming matatakbuhan kagabi. Si Rizzy, dapat sinama mo. Ma, may problema rin yun sa bahay nila, kaya wala rin siyang magagawa. Sagot ni Colleen kaya napairap si Carla. Naku, kagabi, hindi ko yan pinansin si Gideon. Pati kanina, snabera mo na mama mo ngayon. Aba, grabing ginawa niyan sa'yo. Nanlaki ang mata ni Colleen nang makita na nakababa na rin si Gideon at narinig ang sinabi ng mama niya. Ma,
Tumigil nga kayo. Pagsuway ni Colleen. Wow! Ikaw po yung tumulong sa amin, di ba po? Nakangiting sabi ni Clyde at lumapit kay Gideon. Yes, Clyde. Are you okay? Opo. Sagot ni Clyde. Bakit po parehas tayo ng ice? Parehas po kulay oh. Sabay turo pa nito sa mga mata ni Gideon. Clyde, baka siya papa natin. Sabat naman ni Kalina at lumapit na rin. Nanlaki ang mata ni Colleen sa gulat. Hindi kaya. Sabi ni Mama, wala na daw tayong papa. Baka dead na. Saad naman ni Clyde. Napaubos si Gideon at pasimpleng tumingin ng masama kay Colleen. Sinabi niya yon? Mahinang tanong ni Gideon. Opo. Ano po pala pangalan mo? I'm Gideon. Thank you, Mr. Gideon. Kung wala ka po kagabi, baka po sunog kami dun. Napalunok si Gideon at hinaplos ang pisngi ni Kalina. I'm sorry kung ngayon lang ako nakabalik. Makahulugang saad ni Gideon. Pagkatapos kumain nila Colleen, nagtaka siya kung bakit hindi sumabay si Gideon, kaya nang makita niya ito sa garden, agad siyang lumapit rito. Gideon, hindi ka pa ba kakain? Can we talk now? I want to tell you everything. Mahinang saad ni Gideon. Ano bang gusto mong sabihin? Ikaw rin, may sasabihin sa akin. May gusto kong marinig mula sa'yo. Seryosong sabi ni Gideon. Yung kambal. Sa akin sila, diba? Anak ko sila? Obvious naman. Hindi mo na kailangang magtanong kasi unang tingin mo pa lang sa dalawa, sarili mo agad makikita mo. Bakit kailangan mo pang tanungin? Ngayon, anong sasabihin mo? Malamig na sambit ni Colleen at tiningnan sa mga mata si Gideon. I'm sorry sa lahat-lahat. Alam kong wala tong magagawa sa pag-iwan ko sa'yo nun. Hindi mo lang ako iniwan, Gideon. Bago ka umalis, yung araw ng anniversary natin, pumunta ako sa trabaho mo. At nakita kitang may kahalikang babae. Sigaw ni Colleen at dinuro si Gideon. Paano mo nagawa sa akin yon? Gabi-gabi kong tinatanong sa sarili ko kung may kulang ba ako sa'yo. Ginawa ko naman di ba lahat para hindi mo ko iwan o saktan? Kaya bakit ganito? Lumuluha na siya sa harap ni Gideon. Hindi totoo yan. Baka na ako lahat, pinamukha ko sa'yo na nag-cheat ako pero no, Colleen. Mali ka nang nakita. Hindi kami naghahalikan ni Yumi. Ni isang beses, di dumampi ang labi niya sa akin. Hinawakan ni Gideon ang kamay ni Colleen. Pinuntahan kita sa bahay niyo pero wala akong naabutan. Nakaalis na daw kayo. I know, I hurt you. But Colleen, ginawa ko lang yun dahil ayaw kitang paghintayin ng sobrang tagal. At ang mga panahong yun ay kailangan ako ni Mom. She needs me. May cancer siya, Colleen. Nanghina si Gideon kaya naipatong niya ang kanyang noo sa balikat ni Colleen. Napaawang ang labi ni Colleen sa gulat. Kaya paano ko pa ipapaliwanag sa iyo lahat kung kailangan na kailangan niya na kami ni Daddy. Pati si Dad, iniwan na rin ako. Tugtong pa ni Gideon habang naluluha na. I'm sorry. Hindi ko alam. I'm sorry. Napayakap na si Colleen kay Gideon. Dahil hindi ko sinabi sa iyo. Pero Colleen, hindi ko to sinabi sa iyo para patawarin mo ko. Tatanggapin ko lahat ng pananakit mo. Lahat-lahat para lang mapatawad mo ko. Hindi dahil sinabi ko sa iyo mga nangyari sa akin noon. Mahal na mahal kita, Colleen. Saad ni Gideon at humigpit ang pagkakayakap kay Colleen. Kaya naman kitang intindihin, Gideon. Kaya kong maghintay ng sobrang tagal. Sambit ni Colleen. Ayaw kitang saktan dahil mas masakit ang mga nangyari sa'yo. Ayaw kitang saktan dahil mas masakit ang mga nangyari sa'yo. Iniwan mo lang ako pero may pumalit na 2 mabait na anak pero ikaw, durog na durog ka na kaya pinapatawad na kita, Gideon. Mahabang sabi ni Colleen. Really? Thank you. And I'm sorry again. Saad ni Gideon. Pero sino muna ulit yung babaeng yun? Namutla si Gideon nang kalasin ni Colleen ang pagkakayakap nito sa kanya. Si Yumi yun. Kulig ko.
Magkaibigan lang kami at sa kanya ko naisipan na humingi ng tulong. Nanginginig na sagot ni Gideon at pilit na ngumiti. Huwag ka na magselos sa kanya. May asawa at anak na yon. Sagot ni Gideon at pilit pa itong tumawa. Hindi naman siya kaselos-selos. Saad ni Colleen at pabirong umirap. Okay na tayo? Willing naman ako magpasampal ng ilang beses. Masaktan mo lang ako. Seryosong sabi ni Gideon. O sige. Sagot ni Colleen at 2 beses sinampal si Gideon. Aray? Napahawak agad si Gideon sa 2 pisngi at lumayo. Hala, sorry. Naalala ko lang yung mukha ni Estela. Mabilis na hinawakan ni Colleen ang namumulang pisngi ni Gideon at magaan na hinalikan. Wala na. Okay na pala. Saad ni Gideon at ngumisi. Pinakulong ko na yan. Muntikan pa mapahamak ang kambal dahil sa kanya. Tugtong pa nito. Ano? Siyang nagpakana ng sunog? Galit na tanong ni Colleen. Yes. At okay na. Napakulong ko na. Pagpapakalma pa ni Gideon. Mama! Sigaw ni Kalina. Kalina, dahan-dahan? Saad ni Colleen at sinalubong na si Kalina. Let's play, Mama! Sali natin si Fireman! Nakangiting sabi ni Kalina nang makalapit. Kalina, tumigil ka. Tawagan mo si Clyde. May mahalagang sasabihin sa inyo si Mama. Tumango naman si Kalina at tumakbo. Careful! Saad ni Gideon. Matibay naman ang mga binti niyan. Kaya nila yan. Sabi ni Colleen. Sinaway mo nga kanina. Sagot ni Gideon at tinaasan ng kilay si Colleen. Mama, bakit po? Tanong ni Clyde nang makalapit. Lumuhod si Colleen sa harapan ng kambal. His name is Gideon Castro. Siyang papa niyo. Mahinang saad ni Colleen at tiningnan ang magiging reaksyon ng dalawa. Pero, Mama, sabi mo po wala kaming papa. Inosenteng tanong ni Clyde. I'm sorry. Sinabi ko lang yun dahil may galit ako sa kanya noon. At para tigilan yung pagtatanong. Sorry kung nilihim ko to sa inyo na hindi naman dapat dahil anak ko kayo. Malambing na sabi ni Colleen at maliit na ngumiti. Papa ka po namin? Mainhin na tanong ni Kalina at lumapit kay Gideon. Lumuhod si Gideon sa tapat ni Kalina. Yes, baby. Sorry kung ngayon lang ako bumalik sa inyo. Hindi ko alam na bukod kay Colleen, may iba pa pala akong may iwan. Sambit ni Gideon. Sorry kung kailangang lumayo ni Papa sa inyo. Wala akong alam nun at yun ang mali ko. Nahihirapang saad ni Gideon. Hindi mo po ba kami mahal? Tanong ni Clyde. Hindi sa ganun, anak. Mahal ko kayo. Huwag niyong isipin na umalis ako dahil hindi ko kayo tanggap. Umalis ako para sa mami ko. Inaamin ko na mali ako dahil hindi man lang ako nagsabi kay Colleen. Paliwanag ni Gideon sa kambal. Mahal ka rin po namin, Papa. Hindi po kami galit sa'yo. Nakahinga ng maluwag si Gideon nang marinig yon. Yumakap ang kambal kay Gideon. Colleen, niyayakapan ako ng kambal. Dapat ikaw din. Ngumisi si Gideon. Tara na po, Mama. Sabay na sabi ng kambal at ngumiti. Lumapit si Colleen at niyakap ang mag-aama niya. 1 taon ang nakalipas. Kalina, maagang pumasok papa niyo kaya ako muna maghahatid sa inyo sa school. Paliwanag ni Colleen. He promised po na siya maghahatid sa amin ngayon. Nakangusong sagot ni Kalina. Let's go, Kalina. Uuwi naman yun mamaya. Busy si papa niyo ngayon. Saad ni Colleen. Maaga po ba siya uuwi, Mama? Pangungulit pa ni Kalina. Napahilot sa sentido si Colleen dahil simula nang malaman ng kambal na ama nila si Gideon, lagi na silang nakakapit dito. Oo anak, tara na at baka malate pa kayo. Sagot ni Colleen. Ma, alis na kami. Ingatan mo yung dalawa. Opo, sagot ni Colleen. May pasok ka, di ba? Nasaan ba si Gideon? Tanong pa ni Carla. Marami siyang meetings ngayon, Ma. Kaya mas busy siya kaysa sa akin. Baka pagalitan ka na naman ni Direk niyan. Lalo na't ikaw pa ang bida. Mabait naman yun, Ma.
Sige na ho, alis na kami. Mabilis na sagot ni Colleen at hinila na palabas ang kambal. Mama, pag-uwi po namin ni Clyde, pwede po ba tayo bumisita kay Papa? Kalina, kapag uwian nyo na, mukhang wala pa ako sa bahay niyan. Nasa trabaho pa si Mama. Pasensya na kayo kung wala kami masyadong time ni Papa nyo sa inyong dalawa ngayon, pero babawi kami sa inyo. Mahinahon na paliwanag ni Colleen at maliit na ngumiti. Ngumiti na si Kalina. Sige po, Mama. Sorry po kung minsan makulit ako. Miss ko lang po kasi kayo ni Papa. Minsan po kasi tulog na kami kapag darating kayo galing work. Lumamlam ang mga mata ni Colleen habang nakatitig kay Kalina. I'm sorry. Babawi kami sa inyong dalawa. Basta ako, Mama. Ayos lang po sa akin kahit minsan lang tayo magkabonding. Kasi po, alam ko naman na ginagawa niyo po yan para sa amin. Sabi ni Clyde at ngumiti kay Colleen. Salamat sa pag-intindi niyo. Mahal na mahal namin kayo. Hinalikan niya sa noo ang kambal at ngumiti. I love you too, Mama. Sabay na saad ng kambal. Bye-bye, Mama. Kumaway pabalik si Colleen at tuluyan nang umalis. Gabing-gabi na natapos ang shooting nila Colleen kaya pagod na pagod siya. Miss Colleen, may naghahanap sa'yo. Saad ng isang staff kaya napaangat agad ang ulo ni Colleen. Are you tired? Malambing na tanong ni Gideon at hinawakan ang pisngi ni Colleen. Okay lang ako. Tara na, uwi na tayo. Sagot ni Colleen. Kinuha ni Gideon ang bag ni Colleen at binuhat. Parang kapag wala si Rizzy, hindi ko masyado kayang asikasuhin ang sarili ko. Panay tayo ako at kuha ng mga kailangan. Mas pagod ako kapag wala siya. Natawa ng mahina si Colleen sa sinabi. Wala ba yung personal assistant mo? Wala eh. Nanganak yung ate niya kaya hindi muna nakapasok. Sagot ni Colleen. Pinagbuksan siya ni Gideon ng pinto kaya pumasok na si Colleen sa loob. Tulog na siguro yung kambal. Nagkausap kami kanina. At nagtatampo man sila pero nagawa pa rin tayong intindihin. Pagkwento ni Colleen. Wala akong pasok bukas kaya mababantayan ko sila. Sabi ni Gideon at ngumiti. May pasok ako at hindi ako pwedeng umabsent dahil ayun ang final episode na gagawin namin. Malungkot na sagot ni Colleen. Okay, mabawi tayo sa kanila next week. Pwede tayo pumunta sa Amerika. Nandun ang mga tita ko. Doon tayo magbakasyon para makilala rin ng kambal. Suwestyon ni Gideon. Sakto pala. Birthday ng kambal next week kaya pwedeng-pwede. Tsaka bakasyon na rin naman nila next week kaya baka ito talagang nakalaan para bumawi tayo sa kambal. Masayang sabi ni Colleen. Ilang buwan din pala tayong nabisi sa trabaho. Hindi naman ako basta-bastang pwedeng mag-off sa trabaho dahil ako na lang inaasahan ng kumpanya. Seryosong saad ni Gideon at napabuntong hininga. After 1 year, madadalaw mo na ulit ang mommy at daddy mo. Mahinang sabi ni Colleen. Mapapakilala mo na ang kambal sa kanila. Saad pa nito sa malungkot na boses. Yeah, maintindihan naman siguro nila yun. Bumalik naman ako para sa inyo. Sagot ni Gideon. Ma, tulog na ba yung kambal? Tanong ni Colleen pagkapasok sa loob ng bahay. Diyos ko, Colleen! Hindi pa! Nandoon sa kwarto nila, nanonood. Stress na saad ng ginang. Natawa si Gideon. Hinintay yata kami. Pagkapasok nila sa kwarto ng kambal, naabutan nga nila itong nanonood at antok na ang mga mata. Kalina, Clyde, bakit hindi pa kayo natutulog? Malambing na tanong ni Colleen. Mama! Papa! Masayang sigaw ng kambal at patakbong lumapit kila Colleen. Inintay po namin kayo, Mama. Sagot ni Clyde. Sa susunod, huwag niyo na ulit ito gagawin dahil bawal pa kayo magpuyat. Anong oras na o? 12:00 na. Bili ni Colleen at napabuntong hininga. Hayaan mo na. Ngayon lang naman naghintay sa atin ang kambal. Sabat ni Gideon. Next week aalis tayo. Talaga po, Mama? Saan po tayo pupunta? Excited na tanong ni Clyde. Pupunta tayo sa Amerika at dadalawin na rin natin ang isa niyo pang lola at lolo.
Wow! Makikilala po namin sila? Tanong ni Kalina. Baby, nasa heaven na sila lola at lolo nyo. Mahinang paliwanag ni Colleen. Oh? Lumapit si Kalina kay Gideon. Love ka po namin, Papa. Nakangiting sabi ni Kalina at yumakap sa leeg ni Gideon. Napangiti si Gideon at niyakap pabalik si Kalina. Thank you. Mahal ko rin kayo. Isama natin si Mama para sumaya naman kahit papano. Laging nakabusangot ang mukha eh. Natatawang saad ni Colleen. Magbubuk agad ako sa Monday. Kalina at Clyde, matulog na kayo, sabi ni Colleen. Mama, pwede po bang tabi-tabi tayo nila, Papa? Tanong ni Kalina. Napakurap si Colleen at agad na tumango. Oo naman, mas masarap kayo katabi. Mabilis na saad ni Colleen at tumabi na sa kambal. Hindi naman masakit, Colleen. Pagsabat ni Gideon at pabirong umirap sa asawa. Yay! Sabay na sabi ng kambal. Good night, my three happiness. Mahal ko kayo. Malambing na sabi ni Gideon at niyakap ang mag-iina niya. Good night, Papa. We love you too po. Anak, hindi ako makapaniwala na nandito na talaga tayo. Baka dito na ako makahanap ng new husband. Nakangising sabi ni Carla at kinurot si Colleen. Ma, marinig ka ni Papa, yari ka talaga. Sagot ni Colleen at tumawa. Biro lang. Pero malay mo, ikaw nandito na talaga forever mo. Pagbibiro pa ng ginang at tila pinariringgan si Gideon. Ma, kasal na ako. Pagsuway ni Colleen at tiningnan si Gideon. Half American ako, tita. Kaya hindi na po kailangang maghanap ni Colleen ng Amerikano dito. Pagsabat ni Gideon at pinagsalikop ang mga daliri nila ni Colleen. Tumawa lang ang ginang at si Colleen samantalang hindi naman maipinta ang mukha ni Gideon. Ikaw naman, nagtampo ka agad kay Mama. Nagbibiro lang eh. Mukhang hindi siya nagbibiro eh. Umiwas pa ng tingin si Gideon. Tumawa na lang si Colleen. Baby oh, nagtatampo si Papa mo. Natatawang sabi ni Colleen kay Kalina. Why po, Papa? Nothing, baby. Layo yan si Mama mo. Sagot ni Gideon. Nakarating na sila sa bahay ng tita ni Gideon. Are these my grandchildren? Beautiful and handsome. What is your name? Nakangiting sambit ng ginang. I'm Kalina po. I'm Clyde po. Hello, kumare. Sa akin yata nagmana kaya maganda at gwapo yan. Pagsabat ni Carla at ngumisi. Ma? Oh, bakit? Hindi nakakaintindi ng Tagalog yan. Englishin mo. Saad ni Colleen. Back out na pala ako. Ikaw na kumausap. Mabilis na sagot ni Carla at gumilid na. Hi tita, I'm Colleen. That's Clyde and Kalina. They're 4 years old and will be 5 years old tomorrow. Pagkausap ni Colleen sa ginang at ngumiti. Ngumiti pabalik ang ginang at tumango. Wow! Advance happy birthday, Kalina and Clyde. Let's celebrate tomorrow. Thank you po. Sabay na sagot ng kambal. Tita, we will visit Daddy and Mommy at the cemetery now. Sabi ni Gideon. Oh, okay. Take care. Ma, dito na po muna kayo. Saglit lang naman kami doon. Sambit ni Colleen at ngumiti sa ina. Kapag ang ilong ko dumugo dito, Colleen. Bulong ni Carla at nilakihan ng mata si Colleen. Para naman po makabanding yung ibang kamag-anak ni Gideon. Sagot ni Colleen at ngumisi pa. Sa huli, napapayag rin ni Colleen na wag nang sumama ang kanyang ina. Hello, tita. Tita, ako nga po palang asawa ng anak nyo. Ako po si Colleen. Hindi ko man po kayo nakilala sa personal. Mananatili pa rin po kayo sa puso namin ng 2 apo nyo. Panimula ni Colleen. Ito po si Kalina at Clyde. 5 years old na sila bukas. Gabihan niyo po kami palagi. Dugtong pa ni Colleen at maliit na ngumiti. Hi Lola and Lolo. We love you po. Kahit po hindi namin kayo nakasama. Saad ni Kalina.
Kumusta po kayo dyan, Lola and Lolo? Masaya po kami dito nila, Papa. Sobrang buti po nilang magulang sa amin. Saad naman ni Clyde at hinaplos ang lapida. Napangiti si Gideon at Colleen dahil hindi sila makapaniwala na ganito mag-isip ang 4 na taong gulang na anak nila. Gideon, sige na, kausapin mo na sila. Hinawakan ni Colleen ang kamay ni Gideon. Mom, Dad, thank you for everything. Paulit-ulit ko na itong sinabi sa inyo, Mom, Dad. Mahal na mahal ko kayo. Ang daya nyo. Sabi ko, ipapakilala ko pa sa inyo si Colleen eh. Pero iniwan nyo agad ako. Dinaan pa ni Gideon sa tawa ang sinabi, ngunit tumutulo na rin ang mga luha nito. Papa, don't cry na po. Nandito lang po kami nila Mama para sa'yo. Saad ni Kalina at yumakap kay Gideon. Hindi ko kalain na may darating rin sa buhay ko na kambal nung pag-uwi ko sa Pilipinas. Tugtong pa ni Gideon at hinaplos ang lapida. Napag-isipan na nilang bumalik sa bahay ng tita ni Gideon. Anak! May tumutulo na bang dugo? Pagbibiro ni Carla kay Colleen. Overacting ka, Ma. Saad ni Colleen. Kasi naman, kanina pa ako panay English dito, Diyos ko. Di ko naman alam na wala palang Pilipino dito. Akala ko Pilipino rin ang ibang kamag-anak ni Gideon. Mabilis na saad ng ginang at tumawa. Puro kakalokohan, Ma. Nakangising saad ni Colleen. Kinabukasan, naghanda ng sobrang daming pagkain ang tita ni Gideon. I want my 2 grandchildren to be happy. Even if your mommy and daddy didn't achieve their dream when they wanted to have grandchildren, I will make their dreams come true. Masiyang sabi ng ginang at hinaplos ang pisngi ng kambal. Happy birthday, Kalina and Clyde! We love you both! Sabay-sabay na bati nila Colleen at ang ibang kamag-anak ni Gideon. Thank you po, Lola! Thank you, Mama and Papa! Mahal rin po namin kayo! Saad ni Kalina at sabay silang lumapit kila Gideon at yumakap. Mahal rin namin kayo. Lahat gagawin namin para mapasaya kayong dalawa. Sabi ni Colleen. Kami rin po, Mami. Hindi na po kami magpapasaway sa inyo lagi kasi big boy and big girl na kami. Saad ni Clyde. Hindi Clyde. Baby pa kayong dalawa. Nakangiting sagot ni Colleen. Anak, kanina pa mapupungay ang mga mata ng kambal. Baka gusto nang matulog. Sabi ni Carla. Kalina, Clyde. Halika na, matulog na kayo. Kinalabit ni Colleen ang dalawa. Okay po, Mama. Sagot ni Kalina. Mama, buhat po. Napabaling na si Gideon sa mag-iina niya kaya agad siyang lumapit. Matutulog na ba yung dalawa? Tanong ni Gideon. Oo, inaantok na. Sagot ni Colleen. Ako na magbubuhat sa kanilang dalawa. Mauna ka na sa kwarto. Saad ni Gideon at binuhat ang kambal. Gideon, magpaalam ka muna sa tita mo. Tara na, magpapahinga na rin yan. Sagot ni Gideon. Tumango si Colleen at sumunod na rin kila Gideon. Carla, where are Gideon and Colleen? Tanong ng tita ni Gideon. Gideon and Colleen? Tumawa ng pilit si Carla. Yes, and the twins. Dugtong pa ng ginang. The twins are going to sleep. Utal na sagot ni Carla at umiwas ng tingin. Ano ba ito? Dapat pala sumunod na ako kila Colleen. Bulong ni Carla sa sarili. Oh, okay. Kumare, I'm going to sleep. I'm sleepy too. Pagpapaalam ni Carla at hindi na hinintay magsalita si Amelia. Colleen, sabi ko hintayin mo ko. Kukuha lang ako ng wine tas pagbalik ko wala ka na agad. Pagbungad ni Carla kay Colleen. Wala naman kayong sinabi na hintayin ko kayo. Ang sabi niyo lang, patulugin ko na yung kambal. Nakataas kilay na sagot ni Colleen. Diyos ko anak, nangangapa ako kanina. Paano ba naman kasi? Nagulat ako nung lumapit si Kumaring Amelia at in-English na naman ako. Diyos ko. Ang OA mo, ma. Nakakaintindi ka naman. Sagot ni Colleen. Alam
Alam mo naman na mahina ako sa English. Ang tagal ko siyang masagot. Natawa pa si Carla. Matulog ka na lang, ma. Antok lang yan. Sabi ni Colleen at napailing na lang. Saan ako matutulog? Ayoko na lumabas. Baka may masalubong na naman akong foreigner. Saad ni Carla. Sige, dyan ka na sa banyo, ma. Wala nang pwesto dito. Tatamaan ka talaga sa akin, Colleen. Inis na saad ni Carla. Tita, hahatid na po kita sa guest room. Mukhang lasing naman na ang iba sa labas kaya hindi ka na rin mapapansin. Pagsabat ni Gideon. Hindi talaga papansinin yan. Hindi naman sikat si Mama. Natatawang sabi ni Colleen at agad lumayo nang makita ang masamang tingin ng kanyang ina. Halika Gideon, ihatid mo na ako. Inaantok na rin talaga ako. Saad ni Carla. Nasa labas na sila at naisipan ni Carla na kausapin na ng maayos si Gideon. Gideon, alam kong napapansin mo na medyo malayo pa ang loob ko sa'yo. Kahit kasal na kayo ni Colleen. Panimula ni Carla at huminto muna sa paglalakad kaya napahinto rin si Gideon. Ayos lang naman po sa akin, tita. Naiintindihan naman po kita. Magalang na sagot ni Gideon. Humiti si Carla. Kasi nakita kong pagluluksa ni Colleen nung nawala ka. Hindi ko in-expect na ganun kalala ang epekto mo sa kanya eh. Halos saglit lang kayong nagkasama. Napalunok si Gideon at hindi nagsalita. Nasasaktan ako tuwing nakikita kong lungkot sa mga mata niya. At halos tumalon na lang ako muli sa tuwa nang bumalik ang dating siya nung lumabas ang kambal sa sinapupunan niya. Tita Carla, wala na po talaga akong balak na saktan muli si Colleen. Hindi ko po talaga intensyon na saktan siya noon. Saad ni Gideon at napayoko. Mahal na mahal ko po yung anak niyo. Ay talaga lang. Kapag sinaktan mo ulit yan, pakatuluyan ko na talagang ilayo sa yung mag-iina mo. Sagot ni Carla. Tara na, maabutan na naman tayo ng tita mong Inglesera. Daig pa reporter. Nagmamadaling sabi pa ni Carla at mahina silang natawa ni Gideon. Sorry po tita kung sinaktan kong nag-iisang anak mo. Okay na Gideon. Pasensya ka na rin sa isang taon na sobrang lamig ng pakikitungo ko sa'yo. Nakikita ko rin naman talaga na mahal mo talaga silang tatlo. Saad ni Carla. Ito na bang kwarto ko? Opo tita. Sige, bumalik ka na dun. Magpahinga na kayo. Sabi ni Carla at pumasok na. Isang buwan na silang nasa Amerika. Nagising si Colleen na nasa tabi niya pa ang mag-aama niya kaya agad siyang napangiti. Mapicturan nga, sabi ni Colleen at itinapat ang kamera sa tatlo. Mama, ang aga niyo naman pong magpicture. Pagbungad ni Clyde at ngumiti. Magandang umaga anak, bati ni Colleen at humalik sa pisngi ni Clyde. Good morning din po mama, saad ni Clyde. Nagising na rin si Gideon at Kalina. Hey, ang aga niyong nagising, sabi ni Gideon at ngumiti. Kailangan na nating umuwi Gideon. Marami nang nakaabang na trabaho sa akin sa Pilipinas at sabi ng manager ko, may interview daw na magaganap sa pagbalik ko. Paliwanag ni Colleen. Wala man lang good morning. Yan talaga ibubungad mo sa akin? Nakangising sabi ni Gideon. Ngayon lang ako nagbukas ng phone kaya nagulat lang din ako. By the way, good morning, sabi ni Colleen at ngumiti. Good morning. Mag-impake na kayo. Mamaya magbubuk agad ako. Nagtungo si Colleen sa kwarto ng kanyang ina. Morning ma, mag-impake ka na. May flight tayo mamayang madaling araw, saad ni Colleen. Anak, kung kailan nagbumukha na akong foreigner, tsaka ka mag-aaya umuwi? Natatawang sagot ni Carla. Halata nga ma, nagpa-blonde ka pa talaga ha. Meron akong interview na aatenan. Importante daw yon sabi ng manager ko kaya kailangan na nating umuwi. Muling paliwanag ni Colleen at napabuntong hininga. Kahit ako'y nasanay na din dito. Mauna na kayo, dito na lang ako. Pagbibiro ni Carla. Sige, ikaw magbayad sa flight mo ha. Joke lang anak. Ito talaga, hindi mabiro. Pairap na sabi ni Carla. Nandiyan na si Mrs. Castro! Sigawan ng mga taga-suporta ni Colleen.
Kumaway si Colleen at hindi makapaniwala na sobrang dami na nang sumusuporta sa kanya ngayon. Pa-picture po Ate Colleen! Sigaw ng isang dalaga. Lumapit agad siya dito at tumabi. Hello, ang ganda mo naman. Salamat sa pagsuporta sa akin. Sabi ni Colleen at ngumiti sa kamera. Thank you din po Ate Colleen! Tuwang-tuwa na sabi ng dalaga. You're welcome. Ma'am Colleen, halika na po. Nandun nang mag-i-interview sa'yo. Sabi ng personal assistant ni Colleen at ngumiti. Nakaupo na si Colleen sa isang sofa habang nakangiti sa harap ng reporter. Good afternoon po, Mrs. Castro. Pagbati ng reporter. Good afternoon din po, saad ni Colleen. Medyo marami-rami din po itong mga katanungan namin at lahat naman po ito ay tungkol sa mga nangyari sa'yo noon at tungkol sa pamilya mo ngayon. Paliwanag ng babae. It's okay, lahat sasagutin ko. Sabi ni Colleen. Let's start po. Tumango si Colleen. Anong mga karanasan mo sa showbiz? Naranasan kong mapagod, pero hindi magawang magreklamo dahil halos lahat ng na-auditionan ko ay lagi akong extra. Panimula ni Colleen. Napatango ang reporter. Pero naisip ko rin na sobrang layo na pala ng narating ko. Ngayon hindi na ako laging extra dahil ako na laging bida sa isang teleserye at sunod-sunod na ang mga trabahong dumadating sa akin. Dugtong pa ni Colleen at ngumiti. Wow, we are proud of you, Mrs. Castro. Nagawa mong lumaban kahit mahirap lahat ng napagdaanan mo. Sabi ng reporter at ngumiti. Next question po. Kamusta po kayo ng asawa nyo? May hindi po ba pagkakaintindihan lagi? Palagi po ba may away? Natawa si Colleen sa tanong. May ganyan tanong talaga dito? Opo, Mrs. Castro. Kung hindi naman po kayo komportable sa tanong, pwede tayong, okay lang, sasagutin ko. Mabilis na sagot ni Colleen. Of course, minsan may hindi kami pagkakaintindihan ni Gideon, pero hindi naman yun nagtatagal. Maayos naman kami at nagmamahalan pa din. Natawa ng mahina si Colleen nang sabihin yon. Nabalitaan po namin na nagbabakasyon kayo sa Amerika? Ano pong nangyari? Kumunot ang noo ng manager ni Colleen at handa nang sumali sa usapan nang tiningnan siya ni Colleen at umiling. Yes? Kasali pa talaga yan sa mga tanong? Akala ko tungkol lang sa showbiz. Tanong ni Colleen. Opo, kasama ito. Pasensya na kayo, Mrs. Castro. Pakat na lang yan, kuya. Sagot ng reporter. Okay. Yes, nagbakasyon kami sa Amerika. Isang buwan na rin yun. Doon rin kasi namin sinelebrate ang birthday ng kambal. Sagot ni Colleen. Last question na lang po ito. Ano po masasabi nyo sa mga sumusuporta sa inyo? Laking pasasalamat ni Colleen nang matapos na ang interview. I'm sorry, Colleen. Hindi ko alam na personal na itatanong sa'yo. Akala ko naman kasi rin about showbiz lang talaga. Sabi ng manager ni Colleen. Okay lang po. Sabi ni Colleen at ngumiti. Hi, Mama! Namilog ang mata ni Colleen nang makita si Kalina at Clyde sa harapan niya. Bakit kayo nandito? Kasama niyo pa papa niyo? Tanong ni Colleen. Yes po, Mama. Ayun siya oh. Tinuro ni Clyde ang direksyon kung nasaan si Gideon. Wow! May pa-surprise ang asawa mo, Colleen! Sabi ng manager ni Colleen at umalis na. Happy anniversary! Sambit ni Gideon at inabot kay Colleen ang bouquet. Niyakap ni Colleen si Gideon at ang kambal. Happy anniversary! Tulog pa kayo kanina kaya hindi na ako nakapagpaalam. Saad ni Colleen. I'm so proud of you, love. Sobrang dami mong fans at halos hindi kami makadaan kanina nila Clyde. Nakangiting sabi ni Gideon at pinunasan ang tumulong luha sa pisngi ni Colleen. Proud na proud po kami sa iyo, Mama. We love you po. Sabay na sabi ni Clyde at Kalina. Thank you. Mahal ko rin kayo. Colleen! Nagulat si Colleen nang makita si Rizzy. Rizzy? Long time no see! Tuwang-tuwa na saad ni Colleen at niyakap ang kaibigan. Flowers for you. Proud ako lagi sa'yo. Grabe, sobrang layo na talaga ng narating mo, Colleen. Sobrang sikat mo na talaga. Sabi ni Rizzy. Salamat, Rizzy. Sambit ni Colleen at muling niyakap si Rizzy.
Picturean ko kayo dali. Sabi bigla ni Rizzy at nilabas ang cellphone niya. Hinapit ni Gideon ang baywang ni Colleen at inakbayan niya naman ng kambal. I love you, Colleen. Happy anniversary.